Good morning. Our lesson is all about visualizing multiplication of fraction and multiplying fractions. Learning task 1. Illustrate the following fractions on your notebook. Letter A, 2/3. So ito yung itsura ng 2/3. Yung shaded part, ito yung numerator, yung 2. Tapos yung denominator niya, yung 3. Kung sa ilang part nahati yung isang buo. So, 3. Kaya yun ang denominator niya, 3. Letter B, 7/9. How do we illustrate 7/9? Ganito, 7/9. So, yung shaded parts niya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yun yung numerator niya. Tapos yung denominator niya, 9. Letter C, 10/12. So, yung shaded parts niya ay 10. Tapos 12, yung total parts na nahati yung isang buo. 12 part nahati yung isang buo. Letter D, 8/12. So, yung shaded parts, yun yung numerator, yung 8. Tapos yung 12. So, 12 bahagi nahati yung isang buo. Kaya yun ang kanyang denominator. How do you multiply a fraction by a whole number? You can follow these steps to multiply a fraction by a whole number. Write the whole number as a fraction with a denominator of 1. Multiply the numerators. Multiply the denominators. Simplify if needed. If your answer is greater than 1, ito yung improper fraction na tinatawag, greater than 1. You may want to write your answer as a mixed number. So, i-change down natin sa mixed number or mixed fraction pagka improper fractions. Let's try it with 2/5 times 3. So, first, write the whole number as a fraction with a denominator of 1. So, yung 3, ito yung whole number. Lalagyan natin ng denominator na 1. So, it becomes 3/1. Next, multiply the numerators and denominators. So, it becomes 2/5 times 3/1. Ang numerator ay 2 sa 2/5 at ang numerator sa 3/1 ay 3. So, 2 times 3, 6. 5 times 1, 5. So, ang 6/5 ay improper fraction dahil mas malaki yung 6 sa 5. So, we must change to a mixed fraction. So, isi-simplify natin. 6 divided by 5, 1. 1 times 5, 5. 6 minus 5, 1. So, yung pulang numero, yun ang nag-represent ng 1 and 1/5. Yung 1 na quotient, yun ang whole number. Yung 1 na remainder, yun ang kanyang numerator. At yung 5, yun ang kanyang denominator. How to multiply fraction by another fraction. These are 3 simple steps to multiply fractions. Number 1, multiply the top numbers. So, yung nasa itaas na numero, ang tawag doon ay numerators. Number 2, multiply the bottom numbers. Yung nasa ilalim na numero, ang tawag doon ay denominators. Number 3, simplify the fraction if needed. When we say simplify, i-change natin sa lowest term kung wala pa sa lowest term. Example number 1, 1/3 times 2/5. So, alin dyan ang numerators? 1 tsaka 2. 1 times 2, 2. Then, alin ang denominators? Yung 3 tsaka 5. 3 times 5, 15. So, ang 2/15 ay already nasa lowest term na o simplified na siya. So, this is our final answer, 2/15. Example number 2. So, pwede tayong gumamit ng cancellation.
Yung 3/6, ang ginawa ko, nilowest term ko siya. Dinivide ko sa 3. 3 divided by 3, 1. 6 divided by 3, 2. So, naging 1 half siya. Kasi ang 1 half at 3/6, isang fraction lang naman yun eh. Then, pwede pa tayo mag-cancel yung 2. Ang pagka-cancel naman, denominator sa numerator ng magkaibang fraction. So, dinivide ko yung 2 sa 2. 2 divided by 2, 1. 2 divided by 2, 1. So, yung 1 half, naging 1 over 1 na. Yung 2/5, naging 1/5 na. Kasi gumamit tayo ng cancellation. Kaya, mas madali kung gagamit tayo ng cancellation kung pwede. Kasi meron naman hindi pwedeng i-cancel. Bakit tayo gagamit ng cancellation? Pag pwede lang i-cancel. So, mas madali siyang i-multiply pagka mas maliit na yung numero dahil gumamit tayo ng cancellation. So, multiply the numerators, yung 1 tsaka 1. 1 times 1, 1. 1 times 5, 5. So, ang 1/5 ay lowest term na. So, that is our final answer. So, how do we multiply mixed fractions naman? Pag sinabi mixed fraction, may whole number tsaka fraction. To multiply mixed numbers or mixed fractions, first change any mixed number to an improper fraction. Then multiply the numerators together and the denominators together as shown in example. So pagka mixed number daw, i-change muna natin ng improper fraction. Pag improper fraction na siya, ipa-follow na natin yung steps sa pagmumultiply ng fractions. Multiply the numerator by the numerator and denominator by denominator. Then change to lowest term if possible. Example, 3 and 1/3 times 2 and 1/4. So yung 3 and 1/3, pag kinange natin sa improper yon, magiging 10/3. So, paano natin nakuha yung 10/3? Mumultiply natin yung whole number sa denominator niya. 3 times 3, 9. Then, i-add natin yung numerator. Plus 1, 10. Kaya nakuha natin yung 10. So, yun ang numerator niya. So, ano naman yung denominator? Kokopyahin lang natin. 3 yung denominator niya nung siya ay mixed fraction. 3 din pagka naging improper fraction. Yun namang 2 and 1/4. So, multiply the whole number by the denominator. 2 times 4, 8. Add the numerator plus 1, 9. Then, kopyahin lang natin yung denominator na 4, 9/4. Sabihin ng 9/4 at 2 and 1/4, iisa lang yon. Ginawa lang nating improper fraction. Then, ipapalo na natin yung steps sa pagmumultiply ng fraction. Multiply the numerators and the denominators. 10 times 9, 90. 3 times 4, 12. So, ang 90, 12 ay improper fractions. Improper fraction, i-change natin sa mixed number o mixed fraction. So, hindi na natin ipapakita kung paano kinuha yung 7 and 6/12 kasi natalakay na to sa ating previous lesson. I-divide lang natin yung 90 sa 12. So, makukuha natin yung 7 and 6/12. Yung 6/12, wala pa sa lowest term. Ang GCF na ay 6. I-divide mo yung 6 sa 6. 6 divided by 6, 1. 12 divided by 6, 2. Then, kokopyahin mo lang yung 7. So, our final answer is 7.5. So, dito, sa unang example, hindi tayo gumamit ng cancellation. Dito sa baba, gumamit tayo ng cancellation. So, pwede naman kayong hindi mag-cancel, kaya lang, mas mahirap, mas matagal, compare sa gumamit tayo ng cancellation. Mas maganda yung nagka-cancel. So, subukan natin yung paggamit ng cancellation. So, ang pag-cancel, numerator sa denominator. Ganun, pa-cross.
Di ba 10 tsaka 4. Ano ang GCF ng 10 tsaka 4? 2. I-divide mo siya sa 2. 10 divided by 2, 5. Yun yung maliit na numero. 4 divided by 2, 2. So, syempre, ang gagamitin mo ng pang-multiply, yung 5 tsaka yung 2. Makakancel din natin yung 9 tsaka 3. Ang GCF ng 9 tsaka 3 ay 3. So, i-divide mo sa 3 yun. 3 divided by 3, 1. 9 divided by 3, 3. So, ang i-multiply mo na 3 tsaka 1. Hindi mo na gagamitin yung 9 dahil tsaka 3 dahil kinancel mo na. So, mag-multiply na tayo. Yung number sa itaas, 5 times 3, 15. Yun namang numerator. 1 times 2, 2. So, ang 15 halves ay improper. Change to mixed fraction. Magiging 7.5. So, parehas lang sila. Kahit di ka mag-cancel, makukuha mo po rin. Pero mas madali kung magka-cancel tayo. Learning task 2. Visualize the following multiplication of fraction. So, 3 times 1 half. Pag binisualize natin yon, itong itsura niya. Kasi 3 times 1 half. 3 tigkakalahati ang ibig sabihin nun. So, isolve natin. Yung 3, dahil whole number siya, magiging 3 over 1. So, 3 over 1 times 1 half. Hindi naman makakagamit ng cancellation. 3 times 1, 3. Yun namang denominators. 1 times 2, 2. Ang 3 halves ay improper fraction o mas malaki ang numerator sa denominator. I-divide natin yung 3 sa 2. 3 divided by 2, 1. 1 times 2, 2. 3 minus 2, 1. So, kaya nakuha yung 1 and 1 half. Yung 1 na quotient, yun ang whole number. Yung remainder, numerator. Yung divisor, yun ang kanyang denominator. Kaya 1 and 1 half ang ating final answers. Tsaka if we are going to visualize, pag pinagsama natin yung shaded parts na blue, 1 and 1 half rin ang makukuha natin. Pinagsama-sama mo yung blue na shaded parts, 1 and 1 half din ang mabubuo natin. So, number 2, 3 times 2 fourth. So, ganito ang itsura niya pagka binisualize natin. 3 buo, tapos 2 fourth na 3 ang ibig sabihin noon. Let us solve. So, yung 3, magiging 3 over 1 times 2 fourth. So, hindi naman makakagamit ng cancellation. Walang pwedeng i-cancel. So, multiply na. 3 times 2, yung numerators niya. 6, yun namang denominators. 1 times 4, 4. So, ang 6/4 ay improper fraction ulit dahil mas malaki ang numerator sa denominator. So, i-divide mo yung 6 sa 4. Ang makukuha natin, hindi ko na pinakita dahil nandun naman sa taas yung example at natalakay na to sa ating previous lesson. Ang 6/4 ay equal sa 1 and 2/4. Ang 2/4 ay nasa higher term pa. Hindi pa siya simplified. So, ito lowest term pa natin. Ang GCF ng 2 at 4 ay 2. I-divide mo sa 2 yung numerator at denominator. 4 divided by 2, 2. Yun namang numerator. 2 divided by 2, 1. Tapos, isusulat mo lang yung whole number. Kaya, ang ating answer ay 1 and 1 half. So, ganun din ang gawin nyo rito.
Pag pinagsama-sama natin yung shaded parts, ang lalabas din dyan ay 1 and 1/2. So, ganun ang paggamit ng visualization. Number 3, 4 times 1/3. So, ganito ang itsura niya. 4 na tigwa 1/3. Ang ibig sabihin ng 4 times 1/3. So, 4 na buo na may tigwa 1/3. So, let us compute. Yung 4, magiging 4/1. So, ganun naman pagka lahat ng whole number, nilalagyan natin ng denominator na 1. Laging 1 ang denominator. So, 4/1 times 1/3. We cannot use cancellation. 4 times 1, 4. 1 times 3, 3. So, syempre, improper fraction na naman. Kailangan i-change natin sa mix fraction. So, the final answer is 1 and 1/3. So, ganun ulit. Pag pinagsama-sama natin yung blue na shaded parts, ang lalabas dyan ay 1 and 1/3. So, ganun ang pag-visualize. Visualize the following multiplication of fraction using models, then solve. Number 1, 4 times 5, 6. So, solve muna natin. Siyempre yung 4 magiging 4/1 times 5, 6. Makakagamit tayo ng cancellation. Cancel 4 and cancel 6. Ano ang GCF ng 4 tsaka ng 6? 2. 4 divided by 2, 2. 6 divided by 2, 3. So, ganun ang pag-cancel pagka dalawang magkaibang fraction, numerator sa denominator. Pa-cross ang pagka-cancel. So, mag-multiply na tayo. Siyempre, yung 2 na ang gagamitin natin, hindi na yung 4. 2 times 5, 10. 1 times 3, 3. 10/3. Ang 10/3 ay improper fraction. Change to mixed fraction. 3 and 1/3. So, that is our final answer. Paano naman natin i-visualize yun? So, ganito yung itsura ng 5, 6. So, merong 5 shaded parts na nahahati sa 6 na part ng isang buo. F4. Ibig sabihin ng 4 times 5, 6. 4 na 5, 6. So, ganito itsura niya ng 4 times 5, 6. 4 na 5, 6. So, ang gagawin natin dyan, pagsasama-samahin natin yung shaded parts para malaman natin kung ano yung sagot o yung product. So, ganitong itsura niya pag pinagsama-sama natin yung shaded parts na kulay dilaw. Kaya tama, 3 and 1/3. Ito yung 1/3. Makikita natin ang shaded parts ay 2, then nahahati sa 6 na bahagi. So, 2/6 siya. Pero pag nilowest term natin ng 2/6, 1/3 din yun. Kaya, ang tamang sagot ay 3 and 1/3. Number 2, 2/5 times 4, 8. We can cancel 2 and 8. So, ganun ang pag-cancel. Pa-cross. Numerator sa denominator. So, GCF 2. 2 divided by 2, 1. 8 divided by 2, 4. Then 1 times 4, 4. 5 times 4, 20. Lowest term natin yung 4/20th divided by 4. 4 divided by 4, 1. 20 divided by 4, 5. So, our final answer is 1/5.
So, paano naman natin i-visualize yun? So, ganito ang itsura niya. Pagka magdo-drawing kayo, tignan nyo yung denominator, yung 5, tsaka 8. So, 5 times 8, 40. So, hinati ko yun into 40 parts. So, ganito itsura niya eh. Ito yung 4/8. Tapos, 2/5 daw ng 4/8. So, ito yung 4/8. Ito yung 2/5 ng 4/8. So, parehas lang yan ng 1/5. Kasi, kung babalikan natin yung previous slide, ganun din ang itsura ng 2/5 ng 4/8. Kasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 din yung shaded parts. 8/40. Kasi pag nilowest term natin yung 8/40, 1/5 din yun. Iisa lang yun. Learning task 4. Multiply the following fractions. Write your answer in your notebook. 6/7 times 1/7 times 5. Yung 5, lalagyan natin ng denominator na 1. So, kung titignan natin yung fraction, we cannot use cancellation. Hindi pwedeng i-cancel o i-lowest term. Kasi nasa lowest term yung 6/7, 1/7 at 5/1. 5/1. So, i-multiply na natin yung numerators. 6 times 1 times 5. 30. Yun namang denominators. 7 times 7, 49. Times 1, 49. So, 30, 49 ay lowest term na. O simplified na siya. So, ganoon naman ang pag-multiply kahit 3, kahit 10. Pag-multiply numerator sa numerator, denominator sa denominator. Number 2, 4, 8 times 2, 6 times 6. So, yung 6 lalagyan ng denominator na 1. So, ginawa ko dito, ni-lowest term ko muna yung 4/8. Magiging 1/2. So, divided by 4. 4 divided by 4, 1. 8 divided by 4, 2. Yung 2/6, pwede ring i-lowest term. 1/3 yun, divided by 2. 2 divided by 2, 1. 6 divided by 2, 3. Then, magka-cancel na ako. Nakita ko yung 6 tsaka 3. Pwedeng i-divide sa 3. Yung 6 tsaka 3. Itong 3 ni-lowest term na natin. Kasi 1/3 na to eh. And 2, 6 tsaka 1/3, isa lang. Ni-lowest term mo. Yan, ika-cancel natin yung 6 tsaka 3. Divided by 3. 3 divided by 3, 1. So, yung 1 na ang gagamitin natin, hindi na yung 3. 6 divided by 3, 2. Yung 2 na ang gagamitin natin. So, magmumultiply na tayo. 1 times 1, 1. Times 2, 2. So, yun ang kagandahan na nagka-cancel. Hindi na tayo nahihirapang mag-multiply ng malaking numero. Sinaliit siya pagka kinakancel natin at nilolowest term. Yun naman denominators. 2 times 1, 2. Times 1, 2 pa rin. So, 2 halves. So, anong sabi natin? Pagka the same ang value ng numerator at denominator, equal sa 1. Kaya ang sagot ay 1. Kasi equal yung numerator at denominator. 3. 3/4 times 5, 7 times 3. Yung 3 lalagyan ng 1 as denominator. So, kung makikita natin,
nasa lowest term yung 3/4, nasa lowest term yung 5/7, and also 3/1. Hindi natin magagamitan din ng cancellation. Hindi mo pwedeng i-cancel lang 3 at 7, 5 at 4. So, magmumultiply na tayo. Lahat muna ng numerators. So, ang numerators ay 3 times 5, 15, times 3, 45. Denominators naman, 4 times 7, 28. 28 times 1, 28. So, 45 over 28 ay improper fraction o mas malaki yung numerator sa denominator. Pagka ganun, magiging mixed number. So, di-divide mo yung numerator sa denominator, 45 divided by 28, 1. 1 times 28, 28. 45 minus 28, 17. So, pagka change sa mixed fraction, ay 1 and 17, 28. Ito yung 1 na naging whole number, yung remainder, numerator, at yung divisor, yun ang denominator. Number 4, 2/3 times 1/5 times 4. Yung 4 lalagyan ng denominator na 1. So, ang 2/3 ay lowest term na, 1/5 and 4/1. Hindi rin natin magagamitan ng cancellation. Hindi natin makakancel yan 2 tsaka 5, 1 at 3, 4 at 5, 1 at 1. So, may multiply na natin ang numerators. 2 times 1, 2. Times 4, 8. Denominators naman, 3 times 5, 15. 15 times 1, 15. 8 over 15 o 8/15 ay already nasa lowest term na o simplified na siya. So, yun ang ating final answer. Number 5, 16 times 5, 8 times 2. Put 1 as denominator doon sa 2. So, magiging 2 over 1. So, ang 16 ay lowest term na. Ang 5, 8 ay lowest term na. Makakagamit tayo ng cancellation, yung 8 tsaka 2. Di-divide natin yun sa 2. 8 divided by 2, 4. Yun namang 2. 2 divided by 2, 1. So, yung 1 ang gagamitin natin sa halip na 2. Yung 4 sa halip na 8 sa pagmumultiply. Multiply na natin. 1 times 5, 5. 5 times 1, 5 pa rin. Yun naman denominators. 6 times 4, 24. 24 times 1, 24. So, 5/24 is already in the lowest term. So, that is our final answer. Thank you. Don't forget to like and subscribe. Bye for now and God bless po.